almost yan God's way. Okay, happy Sunday everyone. Why don't you greet the person beside you? Sabi mo happy Sunday. Happy Sunday. So, parang hindi happy, no? Bigyan mo siya ng smile, your best smile, lalo yung mag-asawa. So, welcome everyone. I would like to start with this event with the prayer. Manalangin tayo. Let's pray together. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to each and every one of us, Lord God. Please be with us in this place. Unless, Lord God, you are here, this is useless event. Holy Spirit, come to our hearts, Lord God, right now. And we pray, Lord God, that we're going to be changing in our attitude, Lord God, towards you, towards our relationship with you. Bless those people who are here, especially, Lord God, for those who came here for the first time, and those people, Lord God, who continuously watch this recorded video in our social media. May you bless them as well, protect them as well. And for those people who are still on their way to come here, may you take care of them. We love you and we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Psalms 84. If you have Bible, you can go there. Psalms 84. Psalms 84. Yung Psalms, mga kanta to, no, sa Bible, mga songs and hymns. So Psalm 84, for the director of music, according to G. Tithe, of the sons of Korah, a psalm. Sino si Korah? No, hindi ito yung kapitbahay niya, si Aling Korah, okay? Si Korah, isa siyang descendant before ng Israel. So si Korah part siya sa, sadly, kinain siya ng lupa sa wilderness kasi nagrebel sila against Moses and Aaron. So wag nating gagayahin yung nagrebel sa leadership. Inawa yung leader no. Kinain sila ng lupa, no. Pangit pero descendants naman niya yung kumanta nito, hindi siya. All right? So it says there in verse 1, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. Verse 2, my soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Verse 3, even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young. A place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Verse 4, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Verse 5, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Verse 6, as they pass through the valley of Baca, so valley to hindi to yung baka na alam natin ngayon na baka, right? Yung cow. They make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Verse 7, they go from strength to strength till each appears before God in Zion. Verse 8, hear my prayer, O God, Lord Almighty. Listen to me, God of Jacob. Verse 9, look on our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Ito na yung favorite verse natin. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk is blameless. Verse 12, last verse. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Blessed be the reading of the word of the Lord. So ating topic for the last 2 weeks ago, it has been basic lifestyle of those people who come to know the Lord Jesus Christ. So ibig sabihin ng basic, again, basic is, narinig niyo na ba yung basican mo lang. Ibig sabihin ng basican, madali. Right? Ibig sabihin ng basican, dapat ginagawa. Example ng basic, kailangan kapag may labo pa tingin mo, dapat may salamin ka. Diba? Si Mary Ann, diba? Basic yun. Kasi pag wala kang salamin, hindi ka makakarating sa WCC. Hindi ka makakarating dito, no? Maliligaw ka. So, ano pa yung mga basic natin? Paliligo. Right? Ang lamig pa naman ngayon.
Sino hindi mo nagawa yung basic ngayon? Natatawa dito eh, di ba? Parang hindi nakapag-basic, di ba? Pagtutoothbrush, right? Ano pa ba? Marami, no? Pagsasabon, pagsisipilyo, paglilinis ng bahay. Basic yun eh. Paghuhugas ng pinggan, paghuhugas ng bubong. Kotse, kailangan ipakaros. Ang dami basic sa buhay natin. So, kailangan yung mga basic ginagawa, hindi. Kailangan ginagawa. Pag di mo ginagawa, magagalit yung nanay mo. Kasi syempre, makalat, di ba? Pero may mga bagay sa buhay natin na mas mahalaga compared sa mga basic sa buhay na to. Right? Like for example, sa pag-aaral, ang basic nun, mag-review ka kapag may exam, mag-advance study ka, gawa ka ng assignments, basic. Attend ka, attendance, basic yun eh. Right? May mga points yun, 10% attendance, 20% yung quiz, 30% yung, diba, attitude, right? So, yun yung mga basic sa pag-aaral. So, kailangan magawa mo siya. Magbayad ng tuition, basic yun. Pag di ka nagbayad, wala, di ka makapag-aral. Kapag katrabaho ka na, anong basic? Pumasok ka. Tama? Tapos gawin mo yung trabaho mo kasi tawag sa kanya ay work. No? Meron ba ito mag-i-interview? No? Mag-a-apply po ako ng relax. Hindi, di ba? Mag-a-apply po ako ng work. Yung sabihin ng work, mag-work ka talaga. Magtatrabaho ka talaga. Basic yon. Sa kotse may basic, sa motor may basic, sa bahay may basic. Lahat ng buhay natin punong-punong-puno ng basic. Sa katawan mo may basic. Uminom ng tubig, huminga. No, meron ba ito? Nakalimutan niya huminga? Nakalimutan ako huminga eh. Sorry, di ba? So, hinga na ako. Yung puso mo tumitibok, basic yon. Pag nawala yung mga yun, patay na tayo. Those are in physical realm. What about spiritual realm? Naisip niyo na yun? Merong basic sa physical. Paano yung spiritual? Paano yung soul? Those things that we cannot see, which is most important. Why? Because it is eternal. Hindi natatapos. No? Kasi kapag namatay tayo dito, yung katawan natin, ililibing, susunugin, magiging abo, magiging lupa. Pero yung soul natin, may pupuntahan. Right? Heaven or hell. So ngayon, anyways, may mga basic tayong kailangang pagdaanan in our following sa ating Panginoon, sa pagsunod natin kay God. Okay ba sa inyo, sundin natin si God? Yes or no? O si Satan na lang? Kasi ayaw si God. Kasi dalawa lang naman. Right? Iisipin natin, no? Anong susundin mo? Si Satan o si God? May mili ka pa ba? Di ba ano ba yun? Parang mahirap bang pagpilian yun? Basic eh. Basic. Si God, syempre. Meron ba dito gusto kong mapunta sa impyerno? Wala. Diba? Walang ganun. No? Pero maraming tao hindi nila alam na pupunta sila kahit ayaw nilang pumunta ron. Yun yung mga tinutulungan natin. Pinapakalala natin si Jesus Christ sa kanila para ma-save sila. Uy, may papunta ka na impyerno, hindi mo kalala si Christ eh. Kasi si Christ yan talaga eh. Diba? So yun yung mga basic of Christian living. Number 1 is this. Devotion. Yun yung una nating pinag-aralan last 2 weeks ago. Pray in the morning, read your Bible, apply the Bible to your life. Or dapat sulat mo. May devotional process tayo, no? Yung devotional process, syempre gigising ka. Alam naman tulog ka nun. 'Di ba? Gigising ka, you will pray, and then, babasahin mo yung Bible. Kasi pag nagpe-pray ka, ikaw yung nagsasalita kay God. Tama? Pag nagbabasa ka ng Bible, siya yung nagsasalita sa'yo. Or marami kasing tao, ayaw na yung pakinggan si God. Ako lang magsasalita. Di ba? Maraming ganun tao, di ba? Sino dito meron kayong ganung kakilala? Siya lang na laging nagsasalita. Kaya pagsalita niyo yung iba. No? Hindi yun yung nanay nyo. Hindi yun yung nanay nyo, okay? So, anyways, so ganun, no? Mag-pray ka, read the Bible, and then, i-journal mo, sulat mo, yung verse. Yung i-apply mo sa buhay mo. Every single day. Hanggang kailan? Hanggang dumating si God or mamatay tayo. Kung ano yung mas una doon. Number 2 is what? Devotion. Number 2 is Bible study. A small group like this. No? Huwag kayong mag-alala, hindi po kami magpo-promote dito ng mga products. Wala po ditong lotion, walang supplement, wala po ditong, hindi po to networking, okay? Po-promote natin si Jesus. May tawa-tawa si Mary, ano?
Baka mamaya maglalaba sa yung mga products. Ito po kasi yung pang lotion, ito yung pang mata, ito yung pang dandruff. Wala kaming ganun dito. Okay? The product is the Lord Jesus Christ Himself. He is what we offer to people. May tanong ako sa inyo. Ano mas importante? Si Jesus o kayamanan sa mundo? Di ba si Jesus? May mas importante ba kay Jesus? Wala. Ganun ka-importante yung product. Yun yung Bible study. Yung pinag-uusapan natin si Jesus. Ano yung ginawa niya para sa atin, at paano tayo mababago, at paano natin matutulungan yung iba na ma-save din. Okay? Number 3 is this Sunday service, which is 1 week celebration. Yung ano kasi, yung Bible study, yun yung small group ninyo with God. Yung devotion, yun yung one-on-one kayo. Yung Sunday service, ito yung party. Party. Diba? Get together, kain after this, etc. No? Fellowship. Yung pag-usapan natin ngayon. Ito kasi, yung descendant nito ni Korah, no? Yung gumawa ng psalm na to, sa ibang translation, sabi niya, Lord, mas mabuti pang mag-Sunday service ako, magsimba ako, I mean, sa place mo, kesa nandun ako sa barkada ko na mayayaman. Na-imagine na yun? Lord, mas okay. Sabi niya, ito verse 10, better is one day in your courts, than 1,000 elsewhere. Yung 1,000 birthday, mas masaya yung Sunday service kaysa sa 1,000 birthday. Di ba pag birthday, masaya tayo, di ba? Kasi makakapag-uwi ka ng Shanghai. Hindi, biro lang. Kasi di ba, atin ka ng birthday, happy birthday, pero kain ka talaga dun. Tama? Nakikiramdam ka, no? Wala pang kumakain, pero ikaw parang gutom ka na, gusto mo ng ganun yung tenga ng lechon, no? So, masaya kasi sa yung birthday talaga. May pagkain, may tugtog, may kantahan, may inuman, may lasingan, may suntukan. Hindi, wala naman. So, yung, alam mo yun, tapos 1,000 birthday. So, yung nakatinda ka ng 1,000 birthday. Wala, di ba? Si descendant of Korah, hindi kasi sinabi yung pangalan niya, yung psalmist na to, 1,000 event yung inattendan. Kasal, birthday, binyag, ano pa bang event? Graduation, ano pa ba? Cremation. Hindi. Anyways, alam mo yun? Ang dami niya inattendan na sabi niya, mas maganda pa rin kay Lord. Pumunta sa MOA conference, mas maganda pa rin kay Lord. Pumunta sa Boracay, mas maganda pa rin kay Lord. Pumunta sa wala siyang makita. New York, etc. siguro, no? Kung meron nung araw ganun. Dubai, no? Lord, mas masaya pa rin sa'yo. Paano niya nasabi yun? How? For sure, may pera to. 1,000 in attendance eh. If ever. Diba, kung magnininong to sa kasal, 1,000 kasal, ibig sabihin, isa sa Sofitel, isa doon sa may kinasal niyo, Bernard. So, isa doon. Alam mo yun, 1,000 weddings. 1,000 buffets. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi nyo kasi magets eh. Pag sinabi nyo kasi, pagkain ka agad, pagkain. No, yun kasi nasa isip eh. Di ba? Oo, totoo yan eh. Right? Meron ba dito ng birthday mo walang pagkain? Pupunta ka? Umuulan? Right? Anyways, no? Better is wonder in your course than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Gusto na lang maging usher. Gusto na lang niya maging crew. Revelation. Alam niyo bakit? Tawag natin sa sa group natin, crew. Bakit? Wala ditong boss. Kasi si Lord yung boss eh. Si Bernard. Sundin mo sila, maliligaw yung dalawang yan, si Mary Ann tsaka maliligaw yan, hindi na lang dito. O sinundo ka, crew. Right? Kung hindi crew si Bernard, diyan mo sila kuya. Alam niyo, malaki na sila. Ba? Malaki na ba kayo? Oo. Maliit ba kayo? Noon. Right? Pero alam nyo, ang sabi nung descendants of Korah na to, no? Ang sabi niya, okay lang kahit mag-serve na lang ako sa bahay ng Diyos. Mas okay yun. Mas masaya pa ako kaysa makipag-inuman, makipaglasingan, makipag-party sa kanila. Paano siya dumating sa ganung moment ng buhay niya? Yun yung ating pag-aaral for today. Bakit dumating siya sa point, Lord, na gusto na lang niyang mag-serve? Sino dito gusto mong mag-serve? Ayaw natin yan. Mag-serve?
Talaga? Ikaw magluto. Paghiwa pa ng sibuyas. Diba? Ikaw magbubus ng pinggan. Di ba? Pudpud na yung pinggan, di pa rin tapos eh. Kasi nga, ayaw natin mag-serve. Pag inutusan ka, di ba, yung attitude mo, pag inutusan ka, ako na lang bibili ng toyo. Umuulan yung Coco, bagong cuticle remover, yung chinelas ko gumagano yung putik. Di ba? Alam mo yun, ang dami mong excuses. Right? Tama ba? Ayaw natin mag-serve. Pero etong psalmist, mag-serve na lang ako, basta nasa house ako ni Lord. Kaya hindi mo maintindihan yung mga taong ano yung fanatic kay God. Bumabagyo magsisimba. Right? Umuulan magsisimba. Ang init-init, ang trick yung araw magsisimba. Pag hindi ka magsisimba ng umuulan, pag hindi ka magsisimba ng mainit yung araw, kailan? Snow? Wala nga nun dito eh. Kasi yun lang yung, di ba maraming tao doon, hindi ako magisimba, umuulan. Hindi ako magisimba, mainit. O kailan? Wala bang ibang season. Right? So, bumaba ka magsisimba. Kagaya kami kanina. I-zoom nyo na lang yan. Pwede naman eh. Right? Zoom na lang tayo. Mas madali eh. Nakahiga ka, wala kang damit. Di ba? Naka-zoom, naka-off naman yung camera mo. Di ba? Hindi ka na makikita eh. Anyways. Meron ba ganun? Meron. Sorry guys. Si Brad kasi, anyways, right? Naalala ko na, anyways. So, meron kasing ganon. Naka-off na lang yung camera. Pero tayo, laban! Pinagkukwentuhan namin ni Jen kanina, nag-drive ako. Sabi ko, alam mo, Mabs, may naalala akong Tour de Bishop. Sabi ko, magsisimba ka lang. Ay, magsisimba ka kahit na anong dahilan. Magsimba ka. Dalawa lang yung dahilan, hindi ka magsisimba. Bumuka yung lupa. Huwag ka rin magsimba pag bumuka yung lupa. Kasi wala ka lalakaran. Eh. Bumuka nga eh. Diba? So, saan ka maglalakad? Pangalawa, umulan ng apoy. Eh, kailan yun? Pag dumating na si Lord. Paano ka magsisimba? Diyan na si Lord eh. Hindi ka na magsisimba eh. Amen? So, ang ibig sabihin ng psalmist dito, gusto ko maintindihan natin, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Yung kasi yun eh. Mahal mo ba si God? Oo naman. Patunayan mo nga, umuulan. Patunayan mo nga, inaantok ka. Patunayan mo nga, kakatulog mo lang, gigising ka para mabasa ng Bible. Patunayan mo nga, mag-pray ka. Patunayan mo nga, i-share mo nga siya sa iba. Yun yung hindi natin magawa. Ito naman, ang pinapatunayan dito is yung Sunday service. Yung yung pag-attend. Hindi pupunta ako kahit anong mangyari. Kahit may World War 17 na, no? Attend pa din. Punta pa din ako. Paano kapag dumating yung time na yung tinatawag na rapture? Alam niyo yung rapture? Kukunin ni Lord yung mga ligtas. Tapos, pag ikaw naiwan, hindi ka, nawala yung mga kasama mo. Naiwan ka. Ibig sabihin, iwan ka. Hindi ka ligtas. Parang ganon. So ngayon, ang sinasabi ng psalmist dito, mahalin natin sa Lord ng higit sa lahat. Higit sa comfort mo. Ano man lang yung, no? Well, actually, as we end this topic, na maikli lang naman talaga yung topic na to eh. Pinapahaba ko lang, pinapatawa ko lang kayo. Kasi basa yung paa nyo. Hindi, biro lang, no? So, ang nangyari, ganito, no? Paano pagka humarap ka na kay God one day? Kunwari, namatay na tayong lahat. Harap na tayo kay God isa-isa. Ikaw na yung next. Sabi sa'yo ni Lord, di mo ako binisita, anak ka. Saan, Lord? Di ba? Hindi naman kita nakikita. Taga saan po ba address nyo? O di ba, may nag-invite sa'yo, ang pangalan niya, Bernardo. Ang apelyido niya, Karen. Inutusan ko yun eh. Kinonvict ko yung puso niya, pinatapang ko siya, pinatanggal ko yung hiya niya, nahihiya mag-invite yan si Bernard. Binigyan ko lang ng tapang. Inaantok yan, ginising ko lang siya. In-overcome niya yung takot niya, in-overcome niya yung pagiging
Alam mo yun, comfortable. Para lang invite ka at di ka nagpunta. Hindi siya nag-i-invite, ako yun. Yung Holy Spirit lang yung nag-lead kay Bernard para tayo sa ating lahat, no? May concern ba tayo sa ibang tao? Wala eh. Nagka-concern na lang tayo. Kasi alam natin may imberno at baka mapunta sila doon, invite na lang natin. Para ma-save. Wait lang before we go there, no? Alam niyo ba yung just realize, no? Just realize. Hindi ko pa nabanggit ito before, pero just realize. Judas went to hell. And in hell, he has been there for 2023 years. To be exact, 2023 years in hell. Just Judas. The one who betrayed Jesus Christ. Nakikita niyo yung bigat? 2,000 years in hell? And when is the counting stops? Never. Kasi habang buhay yun eh. I mean, habang buhay, forever. I mean, eternal. Na-imagine yung bigat? Not even yung sino mang enemy mo nakagalit mo, you don't want him to go there. Unfair. At kailan matatapos yung si Judas doon? Wala. That's why yung concern natin sa ibang tao, alam ko hindi mo maintindihan. Please lang pumunta ka na lang. Naiintindihan ko, ayaw mo basa yung paa mo, ayaw mo basa yung sapatos mo, yung pantalon mo. I get it. Malayo, I get it. May problema ka, I get it. I have to. No? Struggle ka sa finances, struggle ka sa health, struggle ka sa problem sa bahay, sa ibang tao. I know. May anak ka, struggle ka, may sakit yung magulang, may mga problema ka sa buhay, nawalan ka ng work, wala kang trabaho ngayon, problema mo yung pera, bagsak yung grade mo sa school. I get it. But you have to come. Bumabagyo, yes, I get it. You have to come. Ano mas maganda? Pag umarap ka kay God, sabihin mo, Lord, kasi hindi ako napunta kasi umulan. Nung time na yon. Eh nung ano naman, Lord, mainit masyado. Eh yun lang yung ginawa kong weather sa Pilipinas, mainit tsaka umulan. Walang plano talaga eh, no? Wala talaga plano, di ba? So ano ibig sabihin yan? Pwede bang sabihin ni Lord na, sige. Pero paano kung hindi? Lord, pwede na ba akong pumasok? Para pag hindi. Right? Hindi ko sinasabing hindi. Ang sinasabi ko, paano kung? Kuya Joey, attendance ba yung attendance ba yung magpapasave sa atin? Hindi. Yung pagmamahal mo kay God. Paano mo malaman ko, Joey, na mahal ko si God? Papatunayan mo. Paano papatunayan? Devotion Bible Study, Sunday Service, Training. Ganun talaga. Share Jesus to others. Nahiya ako kay Joey, I get it. Ako din. Nakakapagod kay Joey na baka hindi accept, baka i-reject ako. Ako din. But we have to do it. Right? Yung ibig sabihin, no? You know what? Conquest Church is built like this. That we will make you in love in the Lord Jesus Christ so that you will do what you need to be doing in this life so that it is a preparation. So sa atin dito, no? Ba't tayo ito ginagawa? Kasi pine-prepare natin yung tao. Pag dumating yung time na haharap na siya kay God, Jesus, you are there in conquest. No? Tinulungan nyo kami sa conquest. Tinulungan kami ng conquest para makilala ka and now we are saved. With confidence, Lord, I'm saved by faith. I believe it and by grace, I receive it. Yun yung gusto natin mangyari. Pine-prepare natin yung mga tao, no? Ayusin mo na yung buhay mo. Right? Kasi hindi natin, alam nyo ba na, alam ko naman na gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Parang ako. Eh, sino ba yung gustong bumait? Lahat.
Sino yung mabait? Wala. Anong chance natin? Si Jesus. Si Jesus lang yung may kailangan, ay yung may kayang gawin na mag-transform tayo, bumait tayo. Paano? Pag nasa buhay natin siya. Pag nasa puso natin si Lord. Kasi kapag wala sa puso mo si Lord, ano mangyayari? Lahat ng bagay na mali gagawin mo. Walang konsensya, okay lang. Pero pag nasa heart mo si God, Lord, di ako nakapagbasa ng Bible. Pag dumating ka na sa ganung point, grabe Lord, di ako nakapagbasa ng Bible, mas mabigat na sa heart mo. Hindi ka nakapag-pray, mabigat sa heart mo. Hindi ka nakata ng Bible study, mabigat sa heart mo. Wala ka na-invite na umattend para kay Lord, mabigat sa heart mo. Nakamiss ka ng Sunday celebration, mabigat sa heart mo. Pag dumating ka sa ganung point, right? Iba na, ibang klase na yung relationship mo kay God. Close na talaga kayo. Pero pag dumating yung point na hindi ka pa ganun, medyo maging close ka pa kay God. Right? So, as we end, Conquest Church is here to prepare people at the end of their life para pagharap niya kay God, okay siya. Pagharap niya kay God, may confidence siya. And he can say, you know what, God? Bernard helped me. Lian helped me. Mary Ann helped me. Jerm helped me. Jern helped me. Pinagtsagaan ako ni Jayan. In-invite ako kahit pakult ako. Invite ako kahit ayaw ko. Pinilit ako ng mga point na may problema ako. Pinilit pa rin ako. And right now, I'm saved. You know what? Yun yung sa akin, yung nag-share din sa akin before. Di ko alam, wala akong maibabayad sa kanya. Walang value. Yung pag-invite niya sa akin na naging na-save ako. Walang value akong, kahit ilang beses ko siya ilibre. Wala eh. Habang buhay na nagtatanawin kong utang na loob yun, na na-save ako dahil sa kanya. At hindi yun madali para sa kanya. I-invite niya ako kahit baka i-reject ko siya. In-invite niya ako kahit na matigas yung ulo ko. Kahit na hindi ako ma-attend ng maraming beses. Hindi kasi ako, talaga umattend. Makulit din ako. So, totoo lang. Estudyante ako nun. Pinagtsagaan niya ako. At ngayon, nagbi-meet na lang kami. Sometime. Kinakamusta niya yung Conquest Church Ministry natin. Si Kuya John Michael Godoyo. Salute to you, Kuya JM. Okay? So, you have that person in your life that person will bring Jesus to you. And then you will get saved. And then ikaw naman sa ibang tao. Kaya yung calling natin kay God, lahat tayo may calling. Alam niyo ba yun? Yung iba may calling, yung iba may kuliling, di ba? Anyways, nakakatawa na naman no? Anyways, no? So, totoo yun yung iba may calling, iba may kuliling, no? So, as we end, as we close, tatandaan nyo yung tinatawag ng Lord is hindi lang yung pastor, hindi lang yung leader. Bakit? Minsan iisip natin, calling ni Kuya Joey, no? Ngayon makialam dyan. Attend lang tayo, no? Yung calling din ninyo is this, is to bring people that you know to the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi hindi naman kilala ni Kuya Joey yung kaibigan mo. Hindi naman kilala ni Joey yung family member mo. Hindi naman kilala ni Kuya Joey yung... Hindi naman kilala ni Pastor yung mga classmate mo eh. Ikaw ang may kakilala dyan. Tapos baka sabihin sa atin ng Panginoon one day, yung classmate mong si ganito, ba't di mo siya? Di ba? Di mo siya dinala sa akin. Malaki yung problema niyan. Bakit si katrabaho mong ganito, yung kaibigan mong ganito? Hindi naman po wala naman po akong calling eh. Baka ang calling na iniisip natin, yung profession lang ng pagpapastor, pagpapare. Hindi ganun. Mayroong specific calling yan. Bakit ka nilagay ni Lord sa lugar na yan, sa city na yan, sa family na yan, sa school na yan, sa workplace na yan, nilagay ka niya dyan strategically. Hindi, si God ba random? Na parang, ibinuhos lang tayo dyan na parang ang tawag doon, munggo? Hindi. Munggo ka ba? Hindi. Right?
strategically pinili niya kung saan tayong family, kung kailan mo siya makikilala, sino yung dahilan ba't mo siya makikilala. Nilagay in strategize ni Lord yan. At kung hindi yung papahalagahan yun, one day, you will see. Amen? So let's pray together, manalangin tayo, no? Let's close our eyes and let's feel the presence of God in this place. So isipin na lang natin na si God is in our front right now, willing to listen to what we are about to tell Him. So ngayon bibigyan ko kayo ng few seconds para sabihin kay God kung ano gusto nyo sabihin sa Kanya. Magpasalamat tayo. Humingi tayo ng tawad. Lord, forgive us in everything that we do outside, Lord God, your will. When we treat it, Lord God, with disrespect and we treat it, Lord God, so lightly, your invitation to us in Bible studies, in Sunday service, in our one-on-one prayer, Lord God, with you. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga times, Lord God, na hindi namin binibigyan ng halaga yung mga nag-i-invite sa amin na nagtsatsagang i-follow up kami, Panginoon, para kami makapunta sa iyo at mag-grow sa iyo. Lord, may you bless those people na patuloy kami ini-invite, na kahit na makulit kami, kahit na minsan din na kami nag-reply, Panginoon, nagpa-follow up pa rin sa amin. May you bless that person right now. In Jesus' name, we release your blessing to that person. O Lord, maraming salamat dahil kahit na sobrang kulit namin, you are still nag-uutos ka pa rin, Panginoon, ng mga tao para i-reach out kami, para bumalik kami sa relasyon namin sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, that our relationship with you will grow every single day. Na Lord, hindi namin bibitawan yung aming relasyon sa iyo. Umulan, bumagyo, umaraw, maraming problema. May problema o wala, gutom or busog, masaya or malungkot or umiiyak, panalo or talo, maganda yung takbo ng negosyo or hindi maganda, mataas yung grade or mababa, may sweldo o wala, na-promote o hindi, may problema o wala, may sakit o wala, may sakit or healthy, Lord God. Lord, pupuntahan ka namin. Walang challenges na mag-i-stop sa amin, Lord God, sa relasyon namin sa iyo. We will go, we will bring people to you until the end of our lives. Maraming salamat, Lord God, that right now we are able to realize how important it is, Lord God, your events and our relationship with you. All the glory and honor and praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. All right, let's clap our hands to God.